Naniniwala ang security expert na si Dr. Chester Cabalsa na maaaring kalkulado ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA, partikular na tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Cabalsa, posibleng bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit sa 2026. Tingin ko kung bakit medyo calculated yung pronouncement ni Pangulo ngayong SONA dahil pinaghahandaan ng Pilipinas yung kanyang position sa pagiging chair ng ASEAN by next year. Maganda rin na siguro tignan natin ito sa mas magbalanseng pamamaraan dahil nga ayaw din natin i-antagonize yung relationship natin with China right now. Kasi pagdating sa sitwasyon na kapag tayo na yung host ng ASEAN Summit next year, at alam naman natin na yung China talagang mag-iingay sila, maganda rin na medyo rational and logical tayo pagdating sa pagiging host natin para hindi isipin rin ni China, lalong-lalo na kapag yung isa sa mga gagawin nating alituntunin ay yung i-push natin yung Code of Conduct by next year. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ng Pangulo ang pagpapatuloy ng independent foreign policy na kaibigan ng lahat at walang kaaway ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bagaman nananatiling mahinahon ang bansa, mas mataas na ngayon ang kumpiyansa ng Pilipinas dahil sa mga kaalyadong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ganun pa man, tayo pa rin ay nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Wala namang direktang binanggit ang Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Ngunit ayon sa sandataang lakas ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang kanilang mandato sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Nonetheless, for the whole of the SONA, we take cue from the Department of National Defense, from our SND pronouncements, and we'll be continuing to perform our mandate accordingly. Samantala, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa issue ng West Philippine Sea, hindi sila nagbibigay ng komento sa mga pulisiya ng national government. Ngunit malinaw aniya ang mandato ng Navy na protektahan ang teritoryo at karagatan ng bansa. The Department of National Defense has been very clear. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Dagdag ng Philippine Navy, simula noong 2022, tumaas ang defense diplomacy ng bansa dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Department of National Defense sa mga bansang may kaparehong prinsipyo. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement ng Japan, Visiting Forces Agreement sa New Zealand at ang pagbubukas ng oportunidad sa iba pang kaalyadong bansa. More than statements of support, we have seen ships, aircraft, and troops from like-minded countries performing activities with your armed forces on land, on sea, and on air. Samantala nitong July 21 hanggang 27, nasa 23 Chinese vessel ang namonitor sa West Philippine Sea. Sa Baho de Masinloc, 7 Chinese Coast Guard at 7 PLA Navy vessel. Sa Ayungin Shoal, may 4 na CCG at 2 PLA Navy. Sa Sabina Shoal, may 1 warship at sa Pag-asa Island, may 1 PLA Navy at 1 Chinese Coast Guard vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.